po, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman akong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na pagsasaluhan natin ngayong araw. And syempre, bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng sumuporta dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, pag-aabang, at syempre pagko-comment na rin at pag-subscribe dito sa ating channel. Thank you so much from the bottom of my broken heart. Charot, from the bottom of my heart. Anyways, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, and syempre, huwag na nating patagalin pa at batiin na natin isa-isa ang dapat nating mabati. Charot lang. Hello kay beautiful girl Sophia. Maraming salamat. Sweetie May Patubay, thank you so much sa'yo. I love you too. Liza Sitoy or Liza Sitoy, maraming salamat sa'yo. User NP90X, ayun. Princess Rizalyn Alaba, maraming salamat. Take care ka rin. Jay Ranoy, thank you. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin all over the world, charot, all over the world talaga. Bitaw. Anyways, maraming salamat sa mga taga Kuwait, taga Japan, taga Hong Kong, taga Saudi Arabia, taga Qatar, 'di ba? Yung mga taga USA, taga Taiwan, taga Malaysia, lahat na po kung saan kayong dako ng Pilipinas ngayon at ng buong mundo. Maraming salamat sa inyo. Hello din ako sa mga napakahahabang mag-comment. Ayun, sana yung mga letter sender natin, lalo na yung mga humihingi ng payo, sana binabasa nyo po sa baba yung mga comments para naman yun sa inyo at para na rin malaman nyo kung anong opinion ng ang madlang people sa atin. Madlang people, showtime yarn. Marilyn Manara, maraming salamat. Zipria Lana Medina, thank you so much po. Maria Elena Abe, maraming salamat sa iyo Maria Elena. Marilyn, Jamie Rodriguez, Jonathan Pintinio, maraming thank you. Sonny Fahora, maraming salamat sa iyo, Sonny. Naku, itong si Sonny, paminsan-minsan lang ito nagko-comment eh. LV Lapot, maraming thank you. Marites Loretta Yante, ayun, salamat sa pakikinig. User Rose, thank you so much sa mga taga-Aklan. Melrose Prado, Marilyn Aguilar, maraming salamat sa iyo. Take care din po. Ayun, Ronaline Sanchez from Macau, silent listener natin. Hello po, maraming salamat. Christy Dimitrial, maraming thank you sa iyo. And syempre dito pa sa lahat ng nagko-comment sa atin, si Delia Irenco, maraming salamat sa iyo. Ayun, maraming salamat din kay Leia Casas from Bahrain, sa mga taga Bahrain. Maria Rapada, Marilyn Castillo, thank you so much. Ayun, Hans 8909T, ayan, sabi niya maraming beses niyang niloko si Beatrice. Oo, may mga ganun talagang lalaki, mga manluloko, charot. Hindi lang naman lalaki, may mga babae din. 'Di ba? Na nasaksihan niyo 'yan dito sa ating channel. Marami ring mga babaeng nagloko, nangaliwa, ayun, kumabit sa iba. Maraming ganoon. Ayun, hindi lang po lalaki. Wala na po sigurong wala nang gender ngayon ang pangangaliwa. Jeneline Mendez, maraming salamat sa mga taga Riyadh. Sabel Bisorio, thank you so much. Shazzy Chai, Miss J. Hi, Miss J. Maribel Figuracion, ayan, maraming salamat sa iyo. Joseph Parillion, maraming salamat. Trish Madrigal, ayan, maraming salamat, Trish. Diana Diaz, Susana Bazer, Christina Sison, ayan, thank you so much. Gimaras girl, ayun, maraming thank you sa iyo. And maraming salamat din sa lahat ng mga nag-aabang na mag-50,000 subscribers na tayo. Nakaka-pressure kayo ha. Darlene Mikutuan, maraming salamat. Bonspin Stuff, ayan, thank you so much sa'yo. Ayan, meron siyang positive criticism. Okay lang naman, tumatanggap po ako ng ganun. Alam ko pong wala pong perpektong tao, lalo na po ako. Malayong malayo sa pagiging perpekto. So okay lang po na may mga ganun kayong comments, 'di ba? May mga positive o ano bang tawag diyan?
critical. Parang may tawag dyan eh. Nako, nakakalimutan ko na. Ganon. Ewan ko ba dito sa ating mga pag-iisip na ito. Madaling makalimot. Anyways, marami pa po tayong nagko-comment dito na screenshot ko talaga. Happy birthday po kay Rhea Gonzaga. Maraming salamat sa iyo. Margie Parcon, maraming salamat din. Happy birthday sa iyo, Rhea. Zairil Viania ng Paluan, Occidental Mindoro, maraming salamat sa iyo. And maraming salamat kay Zaida Marino. Ayun, maraming thank you po sa lahat ng mga hindi pa po natin nababati. Nako-comment lang po kayo ng comment. Darating din ang araw na yung mga pa-shoutout nyo naman, yung mga pangalan nyo naman ang maririnig nyo dito sa ating channel. But for now, simulan na natin ang ating kwento ngayong araw na ito na napaka controversial, ganon. Ikaw ba may tinatago kang sikreto? Naniniwala ka ba na lahat ng tao sa mundo ay may tinatagong sikreto? Simulan natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng tao ay may itinatagong sikreto. Sikretong pwedeng nakakahiyang malaman ng iba. At sikretong pwedeng ikakasira ng ating pangarap, ating pag-ibig, ating buong pagkatao, lalo na kapag ito ay nalantad na sa buong daigdig. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Camille. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig. Actually, Mama Mia, ang inyong mga kwento po ang ginagawa kong libangan, lalo na kapag hindi pa ako inaantok sa umaga. Oo, umaga po ako natutulog dahil gabi po ako naghahanap buhay. Mama Mia, para maintindihan niyong lahat ang kwento ng buhay ko, ay simulan natin nung maulila ako sa ama. Nag-iisang anak lang po ako. Ang tatay ko po ay pa-extra lang sa pagkakarpintero. Ang nanay ko naman ay walang trabaho. Matagal nang may sakit ang nanay ko. Meron po siyang lung disease at meron po siyang cancer. Mama Mia, matagal na po na naggagamot ang nanay ko. Paminsan-minsan hindi namin nabibili ang gamot na yon. Paminsan-minsan din hindi kami nakakapunta ng ospital dala nang wala po kaming pampamasahe. Mama Mia, yung tatay ko po, kitang-kita ko po ang hirap niya maitaguyod lamang kaming dalawa ng nanay ko. Naiintindihan ko naman kung paminsan-minsan ay umiinom si tatay dahil nga siguro namomroblema rin siya sa kinasapitan ng aming buhay. Nag-aaral ako noon, 4th year high school. Kahit na dapat Mama Mia ay nag-e-enjoy ako sa pagkadalaga ko noon ay hindi ko magawa-gawa. Nahihiya kasi ako Mama Mia. Nahihiya akong huwag umuwi ng maaga dahil alam kong nag-iisa lang ang nanay ko sa bahay. Kailangan ko siyang tulungan dahil hindi siya pwedeng mahirapan sa mga gawain. Baka mas lalo pang lumala ang sakit niya. Si tatay naman Mama Mia, araw-araw, gabi-gabi kong nakikita ang kaniyang paghihirap. Kaya sinabi ko noon sa sarili kong hindi ako magiging pabigat. Kahit nasabihin pa ng iba kong mga kaibigan na KJ ako, na lagi na lang akong hindi pumapayag sa tuwing may gala, ay hindi ko na lang po yun iniinda. Kahit nasabihin pa nila na dapat ine-enjoy ko ang buhay ko at hindi ko pinarurusahan ang sarili ko sa kinasadlakan ng aming pamilya. Mama Mia, wala pong ibang tutulong sa mga magulang ko kundi ako lamang. Ako lang ang nag-iisang anak at wala ng iba. Kaya naman kahit na ang totoo ay naiinggit ako sa mga kaibigan ko, ang totoo ay naiinggit ako Mama Mia sa tuwing lagi na lang silang lumalabas, nag-e-enjoy, nag-outing kasama ang mga boyfriends nila. Maging ang pagbo-boyfriend Mama Mia ay hindi ko rin pinasukan. Ang sabi ko nun sa sarili ko, tsaka na lang kapag maayos na ang lahat. Pero hindi rin pala umayos ang lahat, Mama Mia. Hindi umayon ang lahat sa akin at sa aking pamilya.
Isang gabi po, hindi pa po nakakauwi ang tatay ko. Friday po yun. Ang inisip ko na lang baka sumama sa mga kaibigan niya at baka nag-inom para pampalabas ng sama ng loob. Iniintindi ko na lang ang tatay. Kaya lang, Mama Mia, mag-aalas 11 na noon ng gabi nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Akala ko ang tatay na pero parang natataranta yung kumakatok. Camille? Camille, andyan ka ba? Tawag sa pangalan ko. Medyo pamilyar sa akin ang boses na yon pero hindi ko mapinpoint kung sino, Mama Mia. Nang pinagbuksan ko yon ay yung kagawad pala namin sa barangay. Camille, gising pa ba ang nanay mo? Tanong niya. Hindi ko po alam eh. Mukhang natutulog na. Bakit po? May problema po ba? Camille, wag kang mabibigla ha. Bakit po? Ano pong nangyari? Camille, yung tatay mo, sinaksak ng kainuman niya. Mukhang napuruhan eh. Dinala na namin sa ospital pero hindi ko alam kung magsusurvive siya. Po? Gulat na gulat kong tanong. Mama Mia, pinagbihis niya agad ako at saka dinala sa ospital na sinasabi niya. Doon nga, Mama Mia, ay hindi ko na naabutan pang buhay ang tatay ko. Ang sabi sa investigasyon ay nagkaroon daw ng alitan ang mga barkada ni tatay at si tatay habang nag-iinuman. Ang sabi ng mga nakasaksi ay lagi daw nilang sinasabihan si tatay na dapat ay iwan na lang daw kami ni nanay. Tutal ay inutil naman daw ang nanay ko at hindi na napapaligaya ang tatay. Siguro dahil nga sa sobrang init ng ulo niya at sa galit na nararamdaman niya, kaya niya nagawang suntukin ang kanyang kainuman na hindi niya alam na may dala palang kutsilyo, Mama Mia. At doon pinagsasasaksak ang tatay ko. Dahilan para sa kanyang kamatayan. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia, halos maglupasay ako sa sahig ng ospital. Hindi ko lubos maisip na may mas ihihirap at isasakit pa pala ang buhay ko. Akala ko sagad na ang kalagayan ng pamilya namin. Pero meron pa palang mas malala. Yung tanging tao na naghahanap buhay para sa amin ay nawala na lang bigla na parang bula, Mama Mia. Naglaho lahat ng mga pangarap ko. Nung lamay ni tatay ay halos hindi po makatingin si nanay sa kabaong niya. Lagi po siyang humihingi ng tawad sa tatay ko. Sinisisi po ng nanay ko ang kanyang sarili. Siguro raw kung hindi siya naging inutil, siguro ay buhay pa ang tatay ko ngayon. Siguro rin daw ay hindi kami nahihirapan. Tanging yakap lamang at pagpapatahan ko ang nagagawa ko kay nanay. Hindi ko na alam, Mama Mia, kung saan kami pupulutin ng nanay ko noon. Buti na lang talaga at marami ding kaibigan ng tatay ko at ang nanay ko. Maraming tumulong sa amin para mabigyan ng disenteng libing ang tatay ko. Yung nakasaksak kay tatay ay binigyan din kami ng pera. Mama Mia, gustong-gusto kong lumaban noon. Gustong-gusto kong ipagpatuloy ang kasong isinampa laban sa nakapatay sa tatay ko. Kaya lamang ang sabi ni nanay ay mauubos lang daw ang lakas namin. Mauubos lang daw ang aming mga paghihirap pero hindi rin kami mabibigyan ng hustisya. Mahirap lang din ang nakapatay kay tatay. Kaya naman, Mama Mia, nung nakiusap kay nanay ang mga kapatid nito na magbigay na lang ng halaga para sa pampaaral ko, ay pumayag na lang ang nanay. Medyo nagalit pa ako sa nanay ko noon. Parang pinagbili niya ang hustisya na para sa tatay ko. Pero habang tumatagal ang panahon, ay naiintindihan ko na rin ang naging desisyon niya, Mama Mia. Mahirap talaga ang buhay. Mahirap ding lumaban sa ganong klase ng laban. Kaya naman sinabi ko na lang na ang perang binigay nila ay hindi ko sasayangin. Gagamitin ko yun sa pag-aaral ko. Na hindi rin nangyari. Pagkatapos ko kasing graduate sa high school, Mama Mia, ay bigla-bigla na lang pong inatake ng sakit sa baga si nanay. Dito,
ay malaki po ang naging gastusin namin. Wala po kasi yung ibang mga gamot sa pampublikong ospital. Wala rin yung ibang mga test. May mga doktor din na espesyalista na wala sa pampubliko, Mama Mia, kaya kumukuha pa kami mula sa pribadong ospital. Yun ang dahilan kung bakit naubos ang perang binigay ng mga kapatid ng nakapatay kay tatay. Ang sabi no ni Nanay, Mama Mia, ay pabayaan ko na lang daw siya. Isipin ko na lang daw ang sarili ko. Huwag ko daw gagastusin yung pera. Pero hindi ko lubos maisip ang sitwasyon na mawalan na naman ako ng isa pang magulang. Masakit na para sa akin ang pagkawala ni tatay. Kaya alam ko, Mama Mia, mas masakit kapag nawalan na naman ako ng nanay. Sinabi ko noon sa sarili ko, kikitain ko pa rin naman ang pera. Meron at meron ding darating na tutulong sa akin. Pero Mama Mia, naubos na lang ang pera ay wala pa ring dumarating. Sure, meron pong mga paunti-unti na mga donations mula po sa mga kapitbahay namin, pero hindi naman yun nagiging sapat. Hanggang sa dumalaw si Ate Mila sa amin. Si Ate Mila po ay kapitbahay namin na halos hindi ko nakikita, pero ang alam ko ay matagal na silang magkaibigan ng nanay ko. Nasa bahay na kami noon at inuwi ko na si nanay dahil hindi ko nakakayanin pa ang mga gastusin sa ospital. May dalang mga prutas si Ate Mila. Sakto naman na natutulog noon ang nanay ko. Camille, dalagang-dalaga ka na. Ilang taon ka na ba? 17 na po, ate. Nako, 1 taon na lang pala, legal ka na. Kumusta pala ang nanay mo? Ayun, natutulog. Hinang-hina galing ospital. Alam mo, Camille, kung sana lang mayaman ako, kinupkup ko na kayo ng nanay mo eh. Kaso hindi. Okay lang yun, ate, naiintindihan ko naman. Magkakapareho lang naman siguro tayo ng lagay dito sa ating barangay eh. Siguro mas nakakaangat lang kayo ng konti. Pero alam ko, namumroblema din kayo sa pera. Lalo pat marami na rin ang mga anak mo. Tumawa siya sa sinabi ko. Pero Camille, nandito ako para tulungan kayo. May iaalok sana akong trabaho sa'yo. Sabi niya. Trabaho po? Sige po, gustong-gusto ko po yun. Hindi na rin naman ako makakapag-aral pa ng college ngayon kasi wala nang pera eh, naubos na pa sa papa-ospital kay nanay. Ay sakto pala ang dating ko. Pero Camille, hindi ka ba maselan sa trabaho? Tanong niya. Bakit po ate? Sanay naman ako sa hirap kaya hindi ako maselan. Masisikmura mo kaya ang trabaho na inaalok ko sa'yo. Nung una, Mama Mia, ay wala po talaga akong alam kung anong trabaho ang sinasabi niya. Pero usap-usapan po sa barangay namin, lalo na sa aming lugar, na si Ate Mila po ay isang prostitute. Sabi nila ay nagtatrabaho din daw ito sa napakalaki at napaka-eleganting bar sa Maynila. Mama Mia, hindi ko alam kung yun bang tinutukoy niyang trabaho. Nung una ay kinakabahan ako kaya hindi ako halos makasagot ng maayos sa mga sinasabi niya. Hanggang sa narinig na lang namin na tumawag si nanay mula sa kwarto. Dali-dali kaming pumasok doon. Pinapasok ko si Ate Mila para makapag-usap sila ng nanay habang ako ay bumalik sa kusina at pinagbalatan ng mga prutas si nanay. Nung papunta na ako sa loob ng kwarto ay narinig ko silang nag-uusap. Mila, inalok mo ba ng trabaho ang anak ko? Ate? Sinabihan ko lang naman siya na may oportunidad siyang kumita. Mila, wag mong sabihin na yung trabaho natin dati ang inalok mo sa anak ko. Ate, wala nang trabahong makakapagbigay sa inyo ng ganong klase ng kita. Kaya hayaan mo na si Camille, malaki na yan. Mila, alam mong hindi ko yan pinangarap para sa anak ko. Ate, alam mong tinulungan kita noon na itago mula kay kuya ang tunay mong sitwasyon. Ang tunay na nangyari sa'yo. Ang tunay na ama ni Camille.
Dun Mama Mia ay nagulat ako sa mga narinig ko. Huwag mo nang ungkatin yon. Patay na ang asawa ko. Oo nga ate, namatay siyang hindi nalalaman na hindi ni anak si Camille. Na anak mo ito sa customer mo dati. Mama Mia, dun ko napagtanto. Ang nanay ko pala ay isang dating bayaran. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko noon. Basta ang pakiramdam ko ay parang namanhid ang buo kong katawan at ang puso at isip ko. Hindi ko lubos maisip na sa hinhin magsalita ng nanay ko ay dati pala siyang prosti, Mama Mia. Hindi na lang ako tuluyang pumasok. Bumalik ako sa kusina at inantay kong makalabas si Ate Mila. Ayokong malaman ng nanay ko na alam ko na ang totoo. Na alam kong hindi ako anak ng tatay ko. Na alam kong anak niya ako sa isang customer na hindi na niya matandaan ng pangalan. Mama Mia, ayoko po yung isumbat sa nanay ko dahil alam kong may posibleng mangyaring masama sa kanya kapag ginawa ko yun. Kaya kahit na sakit ang puso ko at galit na galit ako, ay pinili ko pa rin na manahimik. Pinili ko pa rin na intindihin ang lahat. Dun Mama Mia ay naging buo na ang pasya ko. Susundin ko ang sinabi ni Ate Mila. Magtatrabaho ako. Mama Mia, nung makapasok ako sa loob ng kwarto ay sinabi ko kay nanay ang desisyon ko. Nay, tatanggapin ko na po yung trabahong inaalok ni Ate Mila. Camille, wag. Masisira ang buhay mo dyan, sabi ng nanay ko. Bakit, Nay? Hindi pa ba sira ang buhay ko ngayon? Aantayin ko pa ba na tuluyang mawasak ang pamilya nating dalawa? Na tuluyan kang mawala sa akin? Hayaan mo na ako, Nay. Malaki na ako. At isa pa, ito lang ang nakikita kong paraan para makapag-ipon ako. Para maisaayos ko ang buhay ko. Ang buhay nating dalawa. Mama Mia, doon ay umiyak ang nanay ko. Niyakap ko siya at sinabi kong ayos lang. Matatanggap ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para lang mabuhay siya. Si nanay naman ay sinisisi na naman ang sarili niya. Hindi raw ako dapat magsakripisyo sa kanya. Dahil karma na lang daw niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Hindi ako naniniwala, Nay. Hindi ako naniniwalang bunga to ng karma. Ito ay dahil wala tayong pera. Kapag meron tayong pera, mapapagamot na kita. Sabi ko sa kanya, makakapag-aral na rin ako. Kahit na ayaw ng nanay ay hindi niya ako napigilan. Kinagabihan, nung dumaan si Ate Mila sa bahay namin para magtrabaho na siya ay tinawag ko siya. Ate Mila, pupunta ka na ba sa trabaho mo? Oo Camille, bakit? Pwede bang sumama? Ano? Sinong magbabantay sa nanay mo? Ipapakiusap ko sana sa iyo ate na kung pwede yung anak mong dalaga muna dito matulog sa amin. Sigurado ka na ba Camille? Tanong niya. Oo ate, siguradong sigurado na ako. Bumalik si Ate Mila sa bahay nila, tinawag ang anak niya para siyang magbantay sa nanay ko. Habang ako naman ay nagbibihis. Paglabas ko ay tumawa si Ate Mila sa suot ko, Mama Mia. Ano ba yung suot mo, Camille? Ngayon ka ba magsisimula sa trabaho o hindi? Ate, gusto ko sanang mag-observe muna kung pwede. Okay. Okay din yung suot mo para walang magnanasa sa'yo. Sige, halika na. Mama Mia, sinaman niya ako. Nagtaksi kami papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Pagdating namin doon, ay parang hindi mo halata sa labas na meron parang ganong klase ng club sa loob. Para lang itong bahay, Mama Mia. Malaking bahay. Madilim ito kung tignan sa labas, pero sa loob, napakaliwanag. Iba't ibang kulay, mostly pula. Pagpasok namin ay binati si Mila ng mga guards na nandoon. Mga bouncer siguro yon. Tinanong pa nila kung bago akong dancer sa club at ang sabi ni Ate Mila, hindi pa. Ipapakilala pa niya ako sa boss nila. Pagdating ko noon, Mama Mia, ang sabi ni Ate Mila ay dun lamang ako sa dressing room.
Meron kasi doon, Mama Mia, na maliit na kurtina na kitang-kita mo ang stage at ang mga nangyayari. Ang sabi niya, panoorin ko na lang daw doon. Ikaw ba, Camille, nakapanood na ng mga malalaswang pelikula? Umiling ako, Mama Mia, dahil hindi pa. Wala naman akong pampanood ng pelikula. Wala rin akong cellphone, kaya wala po akong alam sa mga bagay na yon. Nako, mukhang alam mo, jackpot sa'yo ang boss natin. Mukhang malaki ang masisingil niya sa'yo kapag nagkataon. Pero dito ka lang ha, panoorin mo. Kapag medyo naaasiwa ka, sara mo na lang yung kortina. Huwag mo na lang lakihan ng bukas para hindi ka makita ng audience. Tumango ako, Mama Mia, at saka siya lumabas. Ilang saglit pa ay dumilim na ang paligid. Tanging spotlight lamang ang nagliliwanag na nakatuon ito sa stage. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay tumugtog na ang isang sexing awitin. Nakita ko pong umakyat na sa stage si Ate Mila kasama ang ibang babae. Nakita kong sumasayaw sila. Mama Mia, nung una ay ayos pa naman, hanggang sa unti-unting naging sexy ang sayaw nila. Unti-unti rin nilang hinubad ang mga damit nila, hanggang sa naka-brat panty na lang po sila. Ilang saglit pa ay naghiyawan ng audience, lalo na nung tinanggal na ng mga babae ang kanilang mga bra. Mama Mia, bigla na lang pong may inakyat sa stage na parang isang bathtub. Doon ay pumasok ang isang babae. Pagpasok niya doon ay pumasok rin ang dalawa pa. Nakita ko, Mama Mia, 3 babae sa loob ng bathtub at naghahalikan habang yung iba ay sumasayaw. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko noon. Para akong nandidiri na hindi ko malaman. Parang nagiinit rin ang katawan ko. Ilang saglit pa ay natapos na ang sayaw at pumapalakpak yung mga lalaki. Mama Mia, yung mga babae naman ay kanya-kanya ng pwesto sa harapan. May mga lalaking lumalapit. Yung mga panty nila ay parang iniipitan ng mga pera. Pagkatapos noon ay sumasayaw sila sa harapan ng lalaking nag-ipit ng pera. Ganun pala ang trabaho ni Ate Mila. Siguro ganun din ang trabaho ng nanay ko noon. Naisip ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik si Ate Mila sa dressing room. Hinanap niya ako. Halika, Camille, dali. Ipapakilala kita sa boss ko, sabi niya. Mama Mia, pumunta kami sa isang sulok at nandoon ang isang babaeng sexy pa pero halata mong may edad na. Mama Jules, ito si Camille. Yung sinasabi ko sa'yo kanina. Ikaw pala si Camille. Teka iha, ilang taon ka na? 80 na po siya, Mama Jules. Sabat ni Ate Mila, Mama Mia, nung akmang sasabihin ko ng 17 pa lamang ako. Hindi na lang ako umimik. Kailan ka nag-18, iha? Tanong niya. Nung October po, sabi ko. Okay, sige. Sige nga, umikot ka nga. Ano ba yung suot mo? Para ka namang manang eh. Sabi niya. Huwag kang mag-alala, Mama Jules. Akong bahala sa kanya bukas. O ano, pwede na ba siyang magsimula? Pwede, pero Camille, ano bang tipo mo? Sasayaw ka lang ba? Titable ka lang ba? O magpapatake home ka? Po? Tanong ko. Alam mo, sa kakapo mo yan, mag-uumaga na lang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano ba tong dinala mo, Mila? Parang walang alam. Ate, sasayaw na lang muna si Camille. Pagkatapos, titingnan natin kung titable siya. Sabi niya. Mama Mia, sumunod at nagbatianod na lang ako sa mga sinabi ni Ate Mila. Hanggang sa umuwi na kaming dalawa. Sinabi niya sa akin na dapat ay magpagupit ako ng buhok. Tapos magkita kami sa bahay nila dahil bibigyan niya ako ng ilang mga damit at makeup. Mama Mia, yun na nga ang nangyari. Pagkatapos ng gabing yun,
Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ni na Ate Mila. Binigyan niya ako ng mga damit niya na hindi nakasya sa kanya. Mga damit na kung tutuusin ay mga malalaswa. Pero ang sabi niya, Mama Mia, masanay na raw ako. Alam mo, mag-jacket ka na lang kapag aalis tayo. Pero dapat ganyan ang suot mo, ha? Ayaw na ayaw ni Mama Jules ng mga manang. Halika nga rito at turuan kitang maglagay ng makeup. Mama Mia, buong maghapon po kaming nag-practice noon ni Ate Camille. Ni Ate Mila. Tapos sabi niya sa akin, Camille, dapat matuto kang sumayaw. Tinuruan niya rin ako ng mga malalaswang sayaw. Ang sabi niya, Mama Mia, mamaya daw ay sasayaw ako ng solo. Takot na takot ako. Pero ang sabi niya sa akin ay malaki daw ang kitaan. Bukod pa yon sa tip na ibibigay sa akin ng mga parokyano namin. Naisip ko na naman ang nanay ko. Tama, ginagawa ko ang lahat ng ito hindi lang para sa sarili ko kundi maging kay nanay. Kaya naman kinagabihan, nung ako na ang tinawag sa stage, Mama Mia, ay pikit mata po akong sumayaw dun sa sayaw na tinuro sa akin ni Ate Mila. Mama Mia, nung una ay sinisigawan pa ako ng mga tao dahil hindi ko magawang tanggalin ang mga damit ko. Umiiyak ako noon. Palihim na tumutulo ang luha sa mga mata ko. Habang unti-unti kong tinatanggal ang mga saplot sa katawan ko. Pagkatapos kong sumayaw ay tama nga si Ate Mila. Malaki ang tip ko noon, Mama Mia. Umabot sa 3,000 pesos ang tip ko. Maging ang kita ko noon, Mama Mia, ay malaki din. Kaya naman bago ako umuwi ng bahay ay bumili ako ng makakain at mga gamot ni nanay. Pagkadating ko ay gising na ang nanay ko. Umiiyak siya nung makita niya ako na may dala ng mga pagkain at gamot niya. Hinasok mo na talaga ang mundo na yan, Camille. Mahirap ka nang makakaalis dyan, sabi ng nanay ko. Nay, wag mo nang isipin yon. Ang importante ngayon, magpagaling ka, ha? Sabi niya. Doon na nagsimula ang lahat, Mama Mia. Hanggang sa pumayag na akong magpa-table para mas malaki ang kikitain ko. Kaso lang, Mama Mia, isa na namang dagok ang dumating sa buhay ko. Isinugod sa ospital ang nanay ko gabi habang nasa labas ako at nagtatrabaho. Mama Mia, ang sabi ng doktor ay kailangan daw na operahan ng nanay ko. Malaki ang magiging gastos sa opera, Mama Mia. Pwede namang sa public hospital pero kailangan pa naming pumila. At napakahaba na ng listahan kaya naman siguro aabuti ng maaagnas ng bangkay ng nanay ko ay hindi pa siya natatawag para sa operasyon. Kailangan na kailangan niyang magpa-opera. Kaya wala akong naging choice noon, Mama Mia, kundi ang pumayag na magpa-take home sa isang mayamang customer. Malaki ang naging kita ko noon dahil nga birhen pa ako, Mama Mia. Alam kong malaki din ang kinita ni Mama Jules dahil tuwang-tuwa siya sa akin. Mula noon ay ako na ang naging paborito niya. Pero Mama Mia, kahit na kumita ako ng malaki, ay wala rin namang nangyari. Namatay pa rin ang nanay ko. Hindi siya naisalba ng perang kinita ko. Napakasakit nun para sa akin. 2 linggo akong hindi pumasok. Inaaya na ako ni Ate Mila dahil hinahanap na raw ako ng mga customers ko. Hinahanap na rin ako ni Mama Jules. Pero ayoko na sanang bumalik doon. Kaya lang tinanong ako ni Ate Mila kung ano bang plano ko sa buhay ko. Doon ko naisip, Mama Mia. Baliwala na akong mapapariwara ang buhay ko. Ano pa ba ang aasahan ko sa buhay na meron ako? Kailangan ko na lang, Mama Mia, na tapangan ng sikmura ko. Ang inisip ko lang noon ay mag-ipon ng mag-ipon. Pagkatapos kukuha ako ng iba't ibang insurances para naman pagtanda ko ay meron na akong pera para hindi ako matulad kay nanay. Kaya kahit nagluluksa pa ay bumalik na ako sa pagtatrabaho. Mama Mia, ilang buwan matapos mamatay ang nanay ko ay nakilala ko po ang lalaking itago natin sa pangalang Arnold. Nakilala ko siya sa isang convenience store isang umaga nung pumunta ako doon para bumili ng aking agahan.
Nagkalagnat kasi ako noon kaya hindi ako pumasok sa trabaho. Mama Mia, siya ang unang lumapit sa akin at nagpakilala. Binigyan niya rin ako ng mga tips kung ano ang dapat kong inumin tungkol sa sakit ko. Meron din siyang mga inirekomenda sa akin na mga gamot at meron din siyang inirekomenda sa akin na masarap na makakakainan. Kaya ang dating ay hindi na ako nakabili pa ng agahan sa convenience store na yon at nag-agahan na lang kami sa isang lugawan. Masayang kausap si Arnold. Hanggang sa nag-exchange numbers kaming dalawa. Hanggang sa nagkamabutihan at hanggang sa nagkaroon na nga kami ng relasyon. Mama Mia, nung kaming dalawa na ni Arnold ay kitang-kita ko naman ang pagiging mabait niya sa akin. Kaso lang alam ko Mama Mia na dapat sabihin ko sa kanyang totoo. Nung tinanong niya ako kung saan ako nagtatrabaho ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Alam ko kasi Mama Mia, si Arnold ay isa pong security guard. Naisip ko noon na dahil mahirap din siya katulad ko ay maiintindihan niya ang kalagayan ko. Maiintindihan niya kung bakit ko pinili ang bagay na yon. Kung bakit ko pinasok ang pagbebenta ng sarili kong laman. Nung una ay nagulat siya Mama Mia. Nagulat siya nang malaman ang trabaho ko. Pero ang sabi niya ay tanggap niya ako. Kaya naman naging masaya ako. Lalo na nung sinabi ni Arnold na gusto na niyang magsama kami sa iisang bubong. At dahil ako lang naman ang nag-iisa sa bahay namin ng nanay ko, mula nung naulila na ako ng husto ay inaya ko si Arnold na doon na tumira. Mama Mia, sa mga unang araw ng pagsasama namin ay masaya naman kaming dalawa ni Arnold. Pero pagkalipas lang ng halos 2 buwan Mama Mia, ay nakitaan ko na ng hindi magandang pag-uugali si Arnold. Siloso po siya masyado. Nung una ay iniintindi ko siya. Alam ko naman na hindi madali para sa kanya ang trabaho ko. Pero Mama Mia, habang tumatagal, ay lalo po siyang lumalala. Sinisigawan na niya ako. Minumura, tinatawag na mababang klase ng babae. Kung ano-ano pang mga masasakit na salita na alam ko naman Mama Mia at tanggap ko naman na ako talaga yun. Pero sinabi ko naman sa kanyang totoo. Kaya dapat nung sinabi niyang tanggap niya ako, dapat ay wala na siyang magiging reklamo pa, hindi ba? Pero wala. Nagreklamo pa rin siya Mama Mia. Hanggang sa ang mga away namin ay lumala pa ng lumala. Hanggang sa nasasaktan na niya ako ng pisikal. May mga oras Mama Mia na hindi ako nakakapasok ng trabaho dahil magapo ang mukha ko sa kakasampal niya. Meron naman na hindi ako nakakabangon dahil masakit na masakit ang sikmura ko sa mga suntok niya. Hanggang sa puntahan na ako ni Ate Mila nung mag-iisang linggo na akong hindi nakakapasok. Nung makita niya ang kalagayan ko ay galit na galit siya kay Arnold. Tumawag siya ng barangay. Pagkatapos ay pinapulis namin si Arnold. Nung una ay ayaw ko Mama Mia dahil mahal ko nga si Arnold. Ayoko po na makulong siya. Pero ang sabi ni Ate Mila, kailangan ko raw mag-file ng restraining order sa kanya. Kailangan ko raw makipaghiwalay kay Arnold. Masakit Mama Mia, mahirap, pero alam kong yun ang kailangan kong gawin. Dahil alam ko Mama Mia, na wala ring magbabago kahit paulit-ulit kong patatawarin si Arnold. Kaya naman, ang dating po ay hindi ko na lang pinakulong si Arnold kundi nag-file ako ng restraining order sa kanya. Nung una ay nahirapan ako. Mahirap Mama Mia. Mahirap na mag-isa na naman ulit. Halos mag-iisang taon din kasi ang naging relasyon namin ni Arnold noon. Kaya naman ang naisip ko noon ay si Arnold na siguro ang magiging katuwang ko sa buhay pero hindi pa pala. Mahirap, pero ginawa ko ang lahat para unti-unti ay makakamove on na ako. Makalipas ang 5 buwan, ay tinukso ako ng mga kasamahan ko na bakit hindi ko raw subukan ang pumasok sa dating app. Nung una ay ayoko, pero ang sabi nila ay sayang daw ang ganda ng cellphone ko kung wala namang apps na naka-install. Kaya yung isang kaibigan ko sa trabaho ang nag-install ng app at gumawa po ng account ko. Hanggang sa Mama Mia,
Inopen ko na nga ang account na yun at meron akong nakamatch doon. Itago natin siya sa pangalang Vince. Si Vince po, Mama Mia, ay gwapo. Ang sabi niya doon sa kanyang profile ay isa po siyang doktor. Mama Mia, mukha talaga akong naka-jackpot kay Vince. Dahil bukod sa mabait siyang kausap, ay gentleman din siya at siya kagwapo. Hanggang sa nag-uusap na kaming dalawa sa tawag, hanggang sa nagbi-video call na kami. Doon ko nakita na hindi nagsisinungaling sa akin si Vince dahil nung ka-video call ko na siya ay gwapo talaga siya. Kaya naman sinabi ko nun sa sarili ko, si Vince na siguro ang lalaking inilaan ng Diyos para sa akin. Pero Mama Mia, may isa po akong sikretong hindi sinasabi kay Vince. Kung si Arnold nga na isang mahirap katulad ko ay hindi natanggap ang tunay kong trabaho, paano pa kaya ang isang katulad ni Vince? Paano pa kaya ang isang katulad niya na professional? Ako kasi Mama Mia, sabi ko kay Vince ay isa akong nurse. Tinanong pa niya kung saan ako nagtatrabaho. Pero sabi ko, tsaka ko na lang sasabihin sa kanya kapag nagkita na kami. Matapos ang halos 4 na buwan na magka-video call kami, ay nagdesisyon kaming dalawa na magkita. Sigurado ka ba na free ka ngayong araw na to? Nako, baka meron ka na namang overtime ha. Ganyan kasi yung mga nurses eh. Kapag merong hindi pumasok na kasamahan nyo, minsan, nire-require ka talagang mag-overtime. Sabi ni Vince nung kausap ko siya sa kabilang linya. Nako hindi, pinagpaalam ko na to. Sinabi ko na dapat wala talaga akong extra shift ngayong araw na to. Gusto na kitang makita eh. Gusto na kitang makilala ng personal. Para naman masabi ko kung talagang gwapo ka. Biro ko pa sa kanya. Mama Mia, Wednesday yun. Nung magkita kaming dalawa. Nagkita kami sa isang restaurant. Mama Mia, napakagwapo nga talaga ni Vince sa personal. Matatakot na sana ako at aalis na sana ako nang bigla niya akong tinawag dahil nakita na niya ako. Camille? Wala na akong nagawa kundi lapitan siya. Tumayo siya at inassist niya akong makaupo sa upuan. Hindi lang gwapo, hindi lang matalino, kundi mabait din at gentleman. Yun ang nasa isip ko noon. Vince? Hi Camille. Ikaw ha, sinungaling ka. Ano? Natakot ako noon Mama Mia kung ano ba ang sinasabi niyang sinungaling ako. Hindi ko lubos maisip noon kung paano niya nalaman ang trabaho ko. Yun kasi ang nasa isip ko na sinabi niyang pinagsisinungaling ko sa kanya. Pero ngumiti siya. At sabi mo, hindi ka maganda. Pero napakaganda mo pala. Sabi niya. Doon ay kinilig ako. For the first time, after a long time, Mama Mia, ay kinilig ulit ako sa isang lalaki. Nag-usap kaming dalawa ni Vince, kumain. At pagkatapos, ay sinabi niya sa akin kung gusto ko raw ba napuntahan ng hotel room niya. Hindi kasi taga Maynila si Vince Mama Mia kundi taga probinsya. At sabi niya nang dun lang daw siya para sa conference ng mga doktor. Kahit na alam kong hindi dapat ako sumama sa hotel room niya, ay na-curious na rin ako. Ang totoo niyan Mama Mia ay na-attract na rin ako sa kanya. Kaya pagkapasok namin sa hotel room niya ay agad niya akong hinila at pinaghahalikan. Hindi na rin ako pumalag. Hinalikan ko na rin siya Mama Mia. Binigay ko na rin ang sarili ko sa kanya. Bigay todo pa ako para lang malaman niya na magaling ako pagdating sa kama. Pagkatapos naming magniig, ay sinabi niya sa akin na ako raw ang pinakamagaling na naka-date niya sa kama. Tumawa na lang ako. Sabi niya, Mama Mia, kakaiba raw ako sa mga babaeng nakilala niya. Tinanong pa niya ako kung ayos lang ba sa akin na magkasama kami habang nandoon siya para sa conference. Sabi ko, kapag wala akong trabaho ay pupuntahan ko siya sa hotel room niya. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nagtatrabaho ako sa club.
Pagkatapos ay pupunta ako sa bahay o sa hotel room ni Vince. Pero bago ko gawin yon ay magbibihis muna ako na parang pangdesente. Aalisin ang mga kolorete sa mukha ko. Maliligo at tatanggalin ang kung anumang amoy ng ibang lalaki na kumapit sa akin. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay pinamahal ko na si Vince. Kahit na nung nakabalik na siya sa probinsya nila, Mama Mia, ay nagpatuloy pa rin ang komunikasyon naming dalawa. Naging opisyal nang kami. Matapos ang 1 linggo ay muli siyang bumalik sa Maynila. Muli kaming nagniig, Mama Mia, paulit-ulit. Hanggang sa naisip ko na si Vince na siguro ang lalaki para sa akin. Oy girl, sinabi mo na ba sa kaniyang tungkol sa tunay mong trabaho? Tanong ng kaibigan ko. Hindi pa eh. Hindi mo pa nasasabi? Naku, delikado yan. Nagsimula ang relasyon nyo sa isang kasinungalingan, paano yan? Alam mo, malalaman mo kapag mahal ka talaga ng Vince na yan kung matatanggap niya ang trabaho na meron ka. Sabi pa ng isa kong kaibigan. Tama naman sila, Mama Mia. Tama naman. Pero paano ko ba aaminin sa isang lalaking edukado, isang lalaking gwapo, na ang kanyang girlfriend ay isang babaeng mababa ang lipad? Paano ko ba ipapakilala ang tunay na ako sa kanya nang hindi niya ako iiwanan? Mama Mia, kahit anong pilit ko sa sarili ko na sabihin na kay Vince ang totoo, ay hindi ko pa rin ito maamin-amin. Hanggang sa tumagal na ng 1 taon ang relasyon namin. Tinanong ko si Vince kung wala ba siyang balak na magpa-reassign dito sa Maynila. Ang naisip ko kasi noon, Mama Mia, kapag nagpa-reassign si Vince sa Maynila, ay pwede na akong tumigil sa trabaho ko. Tutal, malaki-laki na rin naman ang naipon ko. Pwede na akong magtayo ng isang maliit na negosyo. Pero ang sabi ni Vince, Mama Mia, ay hindi raw niya yon magagawa. Nasa probinsya raw kasi ang puso niya. Tinanong pa niya ako kung bakit hindi na lang daw ako ang pumunta sa probinsya nila. Pero syempre, nagpakipot ako. Siya nga, sabi niya, sa probinsya ang puso at buhay niya. Kaya naman yun din ang sinagot ko sa kanya. Tumawa na lang siya. 2 beses sa 1 buwan kung puntahan ako ni Vince. Mama Mia, nag-check-in kaming dalawa ng halos 3 araw. At dahil nga rin may mga naipon na akong pera ay hindi na ako araw-araw na pumapasok sa club. 4 na araw na lang sa 1 linggo. Dahil yung 3 araw ay nilalaan ko para sa sarili ko. Mama Mia, nag-aaral ako ng iba't ibang mga negosyo. Nagre-research ako dahil gusto ko nang umalis sa club na yon. Gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay. Buhay na kasama si Vince. Hanggang sa 1 gabi matapos naming magniig ay tinanong ko si Vince kung saan ba ang probinsya nila. Sa Mindoro ang probinsya namin. Talaga? San sa Mindoro? Mama Mia, hindi niya ako sinagot ng maayos. Pero 1 beses habang naliligo siya ay tiningnan ko ang wallet niya. Nakita ko doon ang kanyang driver's license. Nagtaka pa ako nang wala akong makita, Mama Mia, na ID niya sa ospital. Pero ang sabi ko baka nasa bahay nila. Nung makita ko ang driver's license niya ay nakita ko doon ang complete address niya. Ang sabi ko noon sa sarili ko, babaguhin ko muna ang buhay ko. Aalis na muna ako sa club. Pagkatapos ay sasama na ako kay Vince sa probinsya. Gusto ko na magkaroon kami ng sarili naming pamilya. I was 34 that time, Mama Mia, at ang sabi ko sa sarili ko, eto na ang panahon para magbago na ang buhay ko. Mama Mia, nung makaalis na nga ako sa club, ay tinawagan ko si Vince. Pero hindi siya sumasagot. Ang totoo niyan, Mama Mia, ilang taon na rin noon ang relasyon namin ni Vince. Mag-4 na taon na rin. Kaya naisip ko rin noon na siguro panahon na para lumagay sa tahimik. Bakit hindi mo na lang kaya sorpresahin si Vince?
Di ba alam mo naman kung saan ang kanilang address? Puntahan mo na lang kaya, sabi niya. Mama Mia, nagsinungaling din ako sa mga kaibigan ko. At sabi ko ay alam na ni Vince ang tunay kong pagkatao. Ang sabi ko ay natanggap niya ang tunay kong kalagayan at trabaho. Nuwang-tuwa pa sila at inggit na inggit sa akin. Bibihira lang daw ang mga lalaking katulad niya. Mga lalaking galing sa magandang uri ng pamilya na tinatanggap ang mga babaeng katulad namin na mga mababang lipad. Ang sabi ko, iba kasi talaga si Vince. Kaya nakita ko ang inggit sa mga mata ng kaibigan ko. Ang hindi nila alam ay naisip ko noon na habang buhay kong itatago ang tunay kong pagkatao kay Vince. Kaya ako pupunta ng probinsya ay para kalimutan na ng tuluyan ang buhay ko dito sa Maynila. Mama Mia, nung makarating na ako sa probinsya, ay masayang masaya ako. Humanap ako ng masasakyan ko para puntahan ang address na isinulat ko pa talaga. Yan, alam ko yan, sige, ihahatid kita, sabi nung mama. Kaya naman Mama Mia, kahit kinakabahan ako, dahil umaga pa noon at siguradong wala pa siguro si Vince sa bahay, ay pinuntahan ko pa rin ang address na yon. Gusto ko lang makita muna ang bahay nila. Ang naisip ko nga noon, paano kaya kapag nakipagkilala muna ako sa mga magulang at mga kapatid niya? Hindi, wag na muna. Tatambay na lang ako sa kung saan na malapit sa kanila. Pagdating ko sa bahay nila ay tinuro yun ng driver sa akin. Nagbayad ako at saka bumaba. Humanap ako ng pwesto Mama Mia kung saan ako pwedeng mag-abang. Hanggang sa may nakita po akong isang maliit na kainan. Sakto yun dahil hindi masyadong kita mula sa labas kung sino ang nasa loob. Pumasok ako at nag-order ng makakain. Kumain ako Mama Mia. Pagkatapos ay nagsulat ng nagsulat. Mag-alas 12 na noon nung mapansin ko na may tumigil na isang sasakyan sa harap ng bahay ni na Vince. Mama Mia, si Vince po ang bumaba. Gustong gusto ko na siyang puntahan. Dali-dali akong tumayo at niligpit ang mga gamit ko pero nagulat na lang ako nang may lumabas mula sa bahay. Isang babaeng matangkad at maganda. Pagkatapos ay sinalubong niya si Vince at naghalikan silang dalawa sa labi. Gulat na gulat ako noon Mama Mia. Anong ibig sabihin nito? Hanggang sa may lumabas na batang tumatawag na papa kay Vince. Si Vince, may pamilya na? Mama Mia, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko po lubos maisip na pamilyadong tao na si Vince. Mama Mia, ayoko sana siyang harapin. Kaya nagantay pa rin ako doon. Hanggang sa ilang oras pa ay umalis ulit si Vince sa kayang sasakyan na yon. Napag-isip-isip ko Mama Mia na puntahan at kausapin ang kaniyang asawa. Nagpanggap po ako Mama Mia. Nagpanggap ako na isang agent ng insurance. Nilakasan ko talaga ang loob ko. Naglakad ako papunta sa bahay nila. At nung nasa harapan na ako ng bahay, ay nagdadalawang isip pa talaga ako. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na dapat malaman ko ang totoo. Sinabi ko pa noon na kung hindi sila kasal ni Vince, aagawin ko si Vince sa kanya. Pwede naman yun, hindi ba? Hanggang sa tinawag ko ang tao sa loob. Tao po? Tao po? Lumabas yung babae. Mas maganda pala siya sa malapitan. Ano po yun? Tanong niya. Ma'am, nag-offer kasi kami ng insurance. Pwede po bang mag-explain sa inyo? Naku, wala po dito yung asawa ko umalis. Okay lang po ma'am. Meron lang akong mga itatanong. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit umepekto yun sa kanya. Pinapasok niya ako sa loob. Pagkatapos, kunwari ay nag-explain ako ng insurance. Yung in-explain ko ay yung mga insurances na kinuha ko.
Ma'am, pwede naman pong si sir lang ang kumuha o di kaya ikaw. Pagkatapos, gawin mo na lang beneficiary si sir. Kasal po ba kayong dalawa? Tanong ko. Hindi pa. Mama Mia, biglang lumigaya ang puso ko. Naisip ko noon, niloko ako ni Vince. Nagpanggap siya na walang asawa pero sino bang hindi nanloko sa aming dalawa? Kung yun ang sekreto niya, ako rin naman ay may sinesekreto sa kanya. Kaya quits lang kami. Ngayon na alam ko na hindi pa sila kasal dalawa, ay may pagkakataon pa ako para maagaw ang kaligayahan ko. Para ako ang magkaroon ng happily ever after. Pagkatapos niyang sabihin na hindi sila kasal, ay bigla-bigla na lang po akong tumigil sa pag-explain. Binigay ko ang isang peking number sa kanya at sinabi ko na tawagan niya yon sa oras na makapagdesisyon na silang dalawa. Mama Mia, tumango naman siya at saka nagpaalam na ako para umalis. Pero hindi ako lumayo. Pumalik ako dun sa may karinderya at inantay kong dumating si Vince. Mag-aalas 6 na ng gabi at sinabi na nung babae na magsasara na sila kaya lumabas na ako. Sakto naman, Mama Mia, nung nasa daan na ako ay dumating yung sasakyan. Mama Mia, tiningnan kong mabuti. Nung makita ako ni Vince, ay agad siyang lumapit sa akin at pinasakay ako sa sasakyan at umalis kaming dalawa. Hindi pa lumalabas doon sa bahay nila yung kanyang kinakasama. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong sa akin. Paano mo nalaman tong address ng bahay ko? Vince, alam kong may kinakasama ka na, nakita ko kayo kanina. Tungkol dyan sa sinabi mo, nakita ko yung ID mo, yung driver's license mo, kaya kinuha ko yung address mo dahil gusto kitang sorpresahin. Gusto kong sabihin sa'yo na payag na akong tumira dito sa probinsya kasama ka. Dahil ang sabi mo nga, hindi ba nandito ang buhay mo? Payag na ako, Vince. Payag na akong makasama ka habang buhay. Handa na akong iwan ang buhay ko sa Maynila. Camille, hindi pwede yun. Meron na akong pamilya, may 2 na akong anak. Pero hindi pa kayo kasal. Handa akong magpakananay sa mga anak mo. Pwede natin silang sustentuhan. Pwede natin silang buhayin pero please ako naman ang piliin mo. Sabi ko. Paano kita pipiliin, Camille? Ni wala akong alam tungkol sa buhay mo. Wala kang ang kinukwento sa akin eh. Pero Vince, ginawa mo ko. Hindi tayo basta magka-hook up lamang. Nagkaroon tayo ng relasyon, niloko mo ko. Sabi ko, sorry kung naloko kita. Sorry kung nagamit kita. Pero ang totoo niyan, walang totoo sa mga sinabi ko sa'yo. Hindi ako doktor. At lalong hindi kami mayaman, kita mo naman ang bahay namin, hindi ba? Kita mo tong pinagdadrivean ko? Hindi sa akin to. Isa lang akong driver. Sabi niya. Doon Mama Mia ay tuluyan na akong naiyak at tuluyan ko na ring inamin sa kanya ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Tumawa siya matapos kong aminin ang totoo. Pareho lang pala tayo eh. Pareho lang pala tayong mga manluloko. Pareho lang pala tayong nagsinungaling sa isa't isa. May sikretong itinatago. Kaya siguro quits na tayong dalawa, Camille. Huwag mo na akong abalahin pa. Anong ibig mong sabihin, Vince? Hindi mo ako pipiliin? Akala ko ba mahal mo ko? Pati ba yun? Nagsisinungaling ka lang din? Pasensya ka na, Camille. Pero ang isang lalaki, kayang sabihin ng mga kasinungalingan makuha lamang ang gusto nila. At hindi pwede na hiwalayan ko si Marie. Siya ang babaeng mahal ko. Pasensya ka na. Hindi ako papayag, Vince. Hindi ako papayag na magiging masaya ka sa piling ng iba habang ako ay niloko mo. Sabi ko. Dun Mama Mia ay nakita ko ang tunay na pagkatao ni Vince. Hinawakan niya ako sa kamay ko ng mahigpit na mahigpit. Masakit na yun na piling ko ay madudurog ng buto ko. Sinabi ko sa kanyang nasasaktan ako. Pero ang sabi niya mas grabe pa raw doon ang sasapitin ko kapag
Ginulo ko pa sila ng pamilya niya. Pinababa niya ako sa kotse. Pagkatapos ang sabi niya ay umalis na ako. Mama Mia, hindi pa rin ako umalis. Nais ko pa sana silang guluhin kaya naman nung makaalis na si Vince sa bahay nila ay bumalik ako doon at sinabi ko kay Marie ang totoo. Iyak nang iyak si Marie, Mama Mia. Pero pinagtabuyan niya ako. Ang sabi niya hindi niya raw iiwanan si Vince. Magpapakasal na raw sila dahil nag-alok na ito ng kasal sa kanya kagabi. At dapat daw tumigil na ako sa pagiging desperada ko dahil kahit kailan ay hindi raw ako pipiliin ni Vince. Tunay nagalit ako kaya sinampal ko si Marie. Nagpang-abot kami dalawa, Mama Mia, at doon nakita kami ng mga anak niya at umiyak ng umiyak ang mga ito. Dahilan para puntahan kami ng mga kapitbahay at pinagharap kaming dalawa sa kanilang barangay. Siguro may tumawag rin kay Vince dahil bigla itong dumating. Agad nitong sinaklolohan si Marie at niyakap at tinanong kung nasaktan raw ba ito. Pagkatapos ay hinarap niya ako at galit na galit siya sa akin. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ayoko sa'yo. Hindi ko ipagpapalit si Marie sa isang babaeng mababang lipad katulad mo. Mama Mia, doon ay nalaman ng buong barangay kung anong klasing babae ako. Napahiya ako ng todo. Doon ko naisip na hindi worth it na ipaglaban si Vince. Kaya naman umalis na ako ng tuluyan sa Mindoro, Mama Mia, at bumalik ng Maynila. Bumalik ako sa club na pinagtatrabahuan ko. Pero hindi na ako tinanggap doon dahil ang sabi nila ay sobra na raw ang babae na nandun. Matanda na rin daw kasi ako para sa ganong trabaho, Mama Mia. Kaya heto ako ngayon, nag-iisa, namumuhay ng mag-isa. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng pag-ibig na para sa akin. Mama Mia, nagtayo po ako ng isang maliit na sari-sari store sa harapan ng bahay namin. At yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Hindi ko alam kung ano nang landas ang tatahaki ng buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkakaganito. Pero isa lang ang alam ko, Mama Mia. Ang mga choices na ginawa ko sa buhay ko, yun din ang sumira sa kinabukasan ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagkikinig. Nawa po ay huwag niyong husgahan ang naging kwento ng buhay ko. Pero kung magawa niyo man akong husgahan, wala na rin naman akong pakialam. Lubos na gumagalang, Camille. Nako Camille, hindi talaga lahat ng tao matatanggap kung ano at sino tayo. At tama ka, lahat ng tao ay may sikretong inililihim mula sa atin. Siguro ugali, siguro nakaraan. Pero ang tunay na taong nagmamahal sa'yo, matatanggap at matatanggap kung ano ang nakaraan mo. Huwag ka lang talagang titigil sa pagdarasal, Camille. Ang payo ko sa'yo ay dapat repentance. Mag-repent ka sa mga naging kasalanan mo, sa mga naging choices mo sa buhay. Alam ko, kung merong inilaan ng Diyos sa'yo, walang sino man ang makakakuha at makakaharang nun. Kung merong taong inilaan siya para makasama mo habang buhay, darating at darating yon, hadlangan man ng pagkakataon at ng panahon. Maraming salamat sa iyong masugid na pagkikinig sa mga kwento natin na siyang naging dahilan kung bakit naengganyo kang sumulat dito sa ating programa. Thank you so much sa pagtitiwala mo. At kung kayo na nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Camille, please like and share this video. At kung tulad niya ay nai-inspire na rin kayo para magsulat ng sarili nyong mga karanasan, na mga karanasan nyo, ay huwag kayong mag-atubiling mag-share dito sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Please do subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe nitong ating channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating ina-upload. Muli po, ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Magandang araw sa inyong lahat.